Joining us this afternoon is Coast Guard Lieutenant Shannon Buyukan, the legal officer and the spokesperson, together with Ensign Eliza Bermal of Coast Guard District Bicol Region. Ma'ams, good afternoon and welcome to Daily Tribune, ma'am. Sir, good afternoon po, and to all your listeners, sir, good afternoon po sa inyong lahat. Yes, sir. Good afternoon po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Ma'am, let's start with this. Kamusta po ang situation ngayon dyan sa Bicol Region, ma'am? Sir, as of now po, continuous po ang monitoring ng mga stations natin para ma-update po natin ang total ng mga, para ma-assess po ang port situation and makita po, ma-monitor natin yung mga numbers ng mga stranded and ano po yung mga status ng mga tao at mga personnel po doon sa iba't ibang station po, sir. And so far po, ma'am, kamusta naman po yung mga kababayan po natin dyan sa Bicol Region, ma'am? Especially po yung mga na-stranded due to Pepito, ma'am. Well, sir, ang ating mga kababayan naman, sir, ay nakikisa naman po sa mga forced evacuation na ginagawa natin sa mga ilang bahagi po ng Bicol Region, at yung ating mga stranded passengers, sir, continuous pa rin naman, sir, yung pag-monitor namin ng mga personnel po na naka-situated sa stations and ports, sir. So, ano po yung assistance na nabibigay po natin sa mga stranded po sa ports ngayon, ma'am? Of course, syempre, hindi na sila makakaalis muna doon while waiting for yung biyahe din nila and waiting for the storm to pass. May assistance po ba na binibigay ang Philippine Coast Guard sa kanila, ma'am? Well, yes, sir. Nagbibigay naman po ang ating mga personnel ng mga hot meals po na available po doon po sa ports, at yung kung may mga concern po sila, tinatap naman po ng ating mga personnel po doon, sir. Kamusta naman po yung deployment po ng troops natin in preparation po kay Pepito ngayon, and kamusta po yung weather situation dyan po ngayon, ma'am? Ngayon po, regarding po sa deployment ng mga personnel natin, aside po sa mga deployed mga personnels ng mga respective Coast Guard station po sa iba't ibang probinsya ng Bicol, dito po sa Coast Guard District Bicol po natin, nakapag-deploy po tayo ng 9 additional na teams, DRG teams, para makapagbigay po ng assistance sa kanila. And as of now po, tuloy-tuloy po yung pag-render po nila ng assistance sa mga respective LGUs and mga coordination with other government agencies po na nakatutok po ngayon sa Bagyong Pepito, sir. Since wala pa naman po, sir, wala pa po yung bagyo, hindi pa po nagko-cause ng mga instances wherein kailangan ng rescue. As of now po, ang main na ginagawa po ng Coast Guard District Bicol, mga Coast Guard personnel po natin, is magbigay po ng assistance, sir, sa mga activities ng LGUs like yung mga forced evacuation. Nagre-render din po ang mga Coast Guard personnel natin ng assistant para sa preparation, sir, ng mga relief operation for the possible effect po of Typhoon Pepito. So yun po yung mga natin, mainly po rendering assistance po to LGUs and other government agencies po. Ano yung naging marching order ni Commodore Ivan Roldan sa inyo on the ground for the preparation on Pepito? As per our district po, always remind niya po kami na since heightened alert status po tayo, dapat nandito lang kami standby. Lahat po dapat alam namin, updated po kami lahat kaya po meron tayong command post po dito, kasi gusto po ni Sir Roldan na updated po lagi ang command post regarding sa activities po ng iba't iba pong personnel natin na na-deploy at may mga ongoing pong activities. So ang directive po ni Sir Roldan sa atin is laging maging updated, and kapag may nangailangan agad ng request for response, dispatch agad, tulong agad, and rescue agad, perform agad ang function, sir. And lastly, this is for Ensign Bermal. So, Yes, sir. Ensign, any message sa mga kababayan natin, dyan sa Bicol Region? Yes, sir. Paalala lang po namin mula po sa Coast Guard District Bicol sa pamumuno po ng aming District Commander, Commodore Ivan E. Roldan, ang aming pong organisasyon ay nakahanda lamang po, naka-alerto 24/7 po para po magresponde at tumulong po, tumugon po sa mga mangangailangan man ng tulong po para po dito sa maaring maging epekto ng Bagyong Pepito.
At maaari niyo po kaming i-message or tawagan sa aming FB page at sa mga hotlines po na nakapost po sa aming FB page na Coast Guard District Bicol. Yun lamang po at maraming salamat po. Ensign, for clarity na rin, i-mention mo na rin yung hotlines ninyo para mabilisan na. Yes, sir. Yung aming pong hotline, sir, ay ng Coast Guard District Bicol, sir, 0977-612-1237 at yung isa pa po ay 0929-524 and 2099, sir. Ayun. Thank you so much, Lieutenant Buyukkan and Ensign Bermal. Thank you, sir. Yes, Magandang sir. hapon po. Yes, sir. And good afternoon, sir. And so much din po.